Well. Processing on a legal way from Manila to United Arab Emirates is really the key for no offload from Philippines to UAE. Isa na namang client natin ang susunduin dito sa Terminal 1 na na-offload na last year at takot mag-tourist visa ulit. So ngayon, pinrocess nila na legal way kasi nakakita na sila ng trabaho. Ang kagandahan is may work na siya pagdating dito. Wala nang hassle sa paghahanap ng work dito sa UAE. So let's go! So guys, finally! Andito na po si Mr. Jemar sa UAE pero dun po tayo ba-vlog kasi bawal po dito. Nakarating na po si Mr. Jemar dito sa UAE. So ayan yung mga kapatid din niya. Nakakatawa naman kasi meron siyang kamag-anak dito sa Dubai. Mr. Jemar, welcome po sa Dubai! So guys, finally, nandito na rin po si Mr. Jemar sa UAE. So welcome po sa Dubai. So kamusta naman po ang biyahe nyo? Medyo nakakapagod. Siyempre, 7 hours tsaka 2 hours, bali 9 hours eh. Pero, nag-i-smooth naman po yung process from the Philippines. Ayaw, sobrang smooth. Ano kasi, pagkatapos ng immigration, pagka-interview sa akin, bali wala na kang tanong kasi. Tinignan lang yung papeles, okay na agad. Ako na, diretso na po. Basta talaga may OWA or OEC, wala pong problema. No? Walang problema. Pero balita ako na offload daw po kayo noon. Doon niya ako na-interview kasi na-bring up yung ano ko dati, Ano po? yung record ko dati. Ano po ba yung record nyo? Na-offload, pa Dubai din. Kaya kayo na second interview. Pero nung first time na po kayo na-offload last year, Last year lang din. bakit kayo na-offload that time? Wala, tourist lang kasi yun eh. Tourist visa lang, tapos dalawa lang din kami mag-couple. Wala rin kami masyadong papeles din eh. Sabay kayo ng jowa mo na pupunta dito. Pero bakit gano'n? Na-offload kayo pero meron kayong mga kapatid dito. Ano Hindi, yung ano mga na yun pinresent yung documents? Ito, mga legal na yung mga yun eh. Kaya nga legal sila that time, pero papunta dito, hindi nyo ba pinresent yung mga documents nila? Hindi. Hindi nyo, kaya po Hindi, kayo hindi. na-upload. Okay. So guys, alam nyo ba Bali, nagsulo lang kami talaga. Nagsulo lang kayo, ayan. Pero nakapag-travel na po kayo before sa ibang bansa. Sa Boracay lang. Ay! Okay. So, yun ang reason kasi kadalasan, pag Manila, papunta dito sa United Arab Emirates, pagkas first time pa. So, ngayon, medyo strict sila. Bakit? Sa dinami-dami ng bansa, agad-agad Dubai. And for sure, anong month po kayo pumunta? August din. Medyo mainit yun, summer yun. So, bakit ka mag-ano dito? So, kadalasan kasi, guys, red flag ang UAE sa mga tourist visa na pumunta dito. Kasi talaga naman po, totoo naman po na maghahanap ng trabaho yung mga tao dito, no? Oo naman. Di ba? At buti po, Possible. yeah, totoo naman, di ba? Kasi Oo, dito, nandito ka na eh. napaka-normal dito. Normal maghanap ng trabaho mga tourist visa, pero hindi legal siya sa mata ng Pilipinas. Kaya doon pa lang sa immigration sa atin, pinipigilan na nila. Ano yung naramdaman niyo pala yung na-offload kayo? Magjowa pa kayo na-offload? Siyempre masakit. Madaming gastos. Gastos yun eh. Tapos mo-upload ka lang, sayang yung mga effort mo dun eh. Oo, Yung mga totoo. live mo, dami kong live nun. Oo. Tinuloy-tuloy ko na lang. Pati si girlfriend. Oo. At least, pareho silang na-upload. Joke. At least, ang nangyari, magkasintahan kayo, nagano pa rin kayo, nagdamayan kayo. Siyempre naman. Yes, sa hirap at ginawa. Di mawawala Sorry yun. po Pero, at least, paano niyo po kami nakita? Si ate. Si ate. Dapat si yata ate. interviewin ko din si ate eh. Si ate nakakita sa inyo Ate, talaga. lika po dito, lika dito. So guys, si ate, eto, paano nyo kami nakita ate? Sa TikTok. Wow! So napaka-powerful mo talaga ng social media. Kayo muna, bilang ate, nung na-offload siya, ano naramdaman niyo? Siyempre masakit. Ako yung gumastos eh. Si ate mo pala yung gumastos. So kayo po pala yung gumastos. Ako. So, okay. So nung nakita niyo po kami sa TikTok, ano po yung una nyong naisip? Kasi i-hire talaga siya ng company namin. So, kailangan nga talaga ng agency sa Pinas. Kaya, naisip ko, mag-inquire sa inyo. Tsaka, budget friendly naman. Yeah, so nakakatuwa naman po. At buti po nagtiwala kayo sa amin agad-agad. Di ba? Parang, Oo, after nun, nag-down ka agad ako. yes. At hindi po ba kayo nagsisisi na sa amin kayo nagko-process? No. Yes. Dito na eh. So si Kuya ang patunay na talagang legal tayo. Kasi nga, ayun, talagang hindi lahat pala guys ng companies nakapag-hire sa Pilipinas. Ano po yung mga hinanap namin sa company nyo?
trade license, photo, tapos Yung mga documents ng yung signatory po. documents na kailangan i-sign ng amo ko. And then, yun lang naman. Oo. Wala pa pa. So yun guys, kailangan talaga legit ang company. Pero may isa pa akong tanong sa inyo. Buti okay sa company nyo na magkatrabaho kayo magkapatid. Kasi sa Pilipinas, bawal yun eh, no? Oo, Pero bawal bakit okay dito? Actually, sa company namin talagang maganda siya. Lahat equal. Walang kapatid, walang asawa. Kahit mag-asawa, meron din doon. Ay, ganun. So, Open siya. Open. so ibang-iba talaga dito sa United Arab Emirates. Kasi sa Pilipinas, makakita lang magka-apelido yata na ano, bawal na po, no? Oh, tapos sahod mo, 537 lang. Totoo. Pero dito, first time yung magiging OFW na mag-work First sa time, ibang first bansa. Ay, so paano po si girlfriend? Kasi syempre sabi nyo, last year na Okay. offload si girlfriend. Paano na po siya? Wala na. Joke lang. Siyempre, susunod din yun, siyempre. Oo. Pero mas okay ulit on a legal way. Yes. Yeah, kasi Oo naman, legal way pa rin. kasi may offload record na si girlfriend. Or else, ang pinakamaganda, papakasalan mo. Hoy! May plano na papakasalan. Na nakakamera tayo. Siyempre naman. Papaasalan natin. Yan yung assurance natin bago tayo umalis ng bansa eh. Nag-ano kayo? Nag-propose Assurance natin kayo. yan. Hindi, assurance lang. Assurance. Sabi ko lang pagpapasal tayo pero wala tayong propose. Oo. Assurance lang, siyempre. Pero at least, nandito na siya. Mas makakaipon na si Sir ngayon. At, syempre, susunod na ang proposal. naman. So, sana, hindi kayo maghiwalay kasi LDR. First time nyo ba nag-LDR? First time. Ay. 11 years. Oh my God, 11 years at ngayon lang sila susubukin ng tadhana. Tingin niyo po masusubok kayo ng tadhana ngayong... Siyempre naman, subok na talaga to. Ah, Kailangan talaga eh. Walang magagawa, kailangan natin mag-ipon eh. yes, totoo. Saka kung talagang totoo ang pag-ibig, Totoong pag-ibig. Wala ibang linya eh. yeah, okay. So, doon naman tayo sa trabaho. Anong work naman po ang papasokan niyo dito? IT. IT kayo? Oo. Wow! Guys, malalaki ang sweldo ng IE. Di ba, ate? Yeah, so nakakatuwa kasi tinanong ko din si ate kanina, sabi ko, buti po napasok niyo sa trabaho. Ang sagot ni ate, Malakas sa malakas siya sa company. Yung po yung pinaka nakakatuwa. Talaga nakakatuwa yung ate niyo. Ilan po kayo magkakapatid? anim. Anim. Pang ilan po kayo? Pangatlo. Pangatlo. So madami pa pong nasa Pinas? May 3 pang mumunin. Wow, 3 na lang guys. Konti Honest na way. lang. So ulitin po natin. Maraming salamat po. At marirecommend niyo po ba yung company namin? Recommended kasi may upload na ako. Tingnan mo, nandito na agad ako. Okay. May upload By pa the yun. way, nung ngayon na, Oo. sa immigration na to talagang smooth lang, walang tanong-tanong. Wala nang tanong talaga. Pero- Tinignan lang talaga yung papeles. Okay na. Pero kinabahan pa rin kayo. Siyempre naman. Paano? Nung sinecond immigration kayo, ano naramdaman nyo? Kasi syempre, hindi Ito na naman. Sabi ko, eto na naman. Nandito na ako nung nakaraan. Ito na naman ulit. Kasi guys, pag na-offload kayo, isa-second immigration talaga. Oo. Para i-clear naman ang offload record, di ba? Pero ngayon, nandito na siya sa Dubai. So, welcome to Dubai! Marirecommend nyo po yung company namin? Siyempre, recommended. Yeah, Ang thank galing, you. ang galing. Thank you so much Sobrang ulit. galing. And welcome po ulit sa Dubai. So sana Thank mas you, maging thank you. okay po kayo dito kasi ulit, gastos nyo pa rin ngayon. O, di ba? Ganun po talaga. Ano pa? Pagkain, bahay, transport. Siyempre babawi ito, di ba? Sinisingil lang ako nito, 1K. Agad. 1K per month. Okay lang yan, kaya-kaya mo naman. O, sige po, thank you po ulit. Bye-bye. Bye-bye. So guys, ayun na nga. Nakarating na yung client natin dito sa United Arab Emirates at kitang-kita ko sa mukha niya na napakasaya talaga niya kasi nga na-offload na siya nung araw pero ngayon nakarating siya ng smooth. Wala daw tanong-tanong sa immigration. So yun yung pinaka nakakatuwa at nakakasama niya yung kanyang mga kapatid na kasama niya sa trabaho. Iba talaga pag referral yung nasa company pagkapos ipapasok kayo. Tapos willing pa na kuhanin kahit nasa Pilipinas. So kayo guys, kung meron kayong companies or may mga company kayo na papasukan dito sa United Arab Emirates at nasa Pilipinas kayo, hindi alam kung paano gagawin, kontakin nyo nga ba or Balabiyad, tutulungan namin kayong i-process ang lahat ng documents nyo on a legal way. So thank you guys!